120 남았어요? 어? 120? 아니 이게 120kg 들어. 됐어. 아니요, 남았어요. 이게 400kg. 네. 한 150kg 남은 것 같은데? 160. 네, 150. Kabayan, share ko lang. Steel casting ang manufacturing process ng company na pinagtatrabahuhan ko. At dito ako naka-assign sa pagluluto ng bakal. At dito, ako ang master chef. Naalala ko nung nagbakasyon ako, may nakakasabay ako sa aeroplano. Connecting flight siya eh. Hindi siya EPS worker. Medyo konyo pa nga yun eh. Tatrabaho daw siya sa Canada eh. Hindi ko maalala yung eksaktong sinabi niya eh. Basta English yun. Tinanong niya ako anong trabaho ko dito sa South Korea. Sabi ko, nagluluto ako eh. Ang react niya agad, wow! Eh di masarap ka magluto. Hindi ko lang masabi na hindi ko pa natitikman bro eh kung masarap. Ang ending, hindi ko nasabi na nagluluto ako ng bakal. Madami kasi siyang binibida sa akin eh. Makwento kasi siya eh. Anyway, sa hindi nakapanood nung nakaraang video ko, ito yung part 2 sa isa sa mga process dito sa steel casting. At ngayon, dito naman tayo sa pagluluto ng bakal. Prepare ko lang yung mga materyales na kailangan. Kailangan sakto yung timbang ng mga ingredients na ilalagay para maganda yung timpla at kalalabasan ng bakal. Ito naman yung scrap na ginagamit namin dito. Dinideliver lang yan dito, nakasako-sako na. Pag minsan may pagkakataon lang, hindi ganun kaganda yung scrap. Iba yung context niya eh. Pag minsan mataas ang value ng carbon o di kaya silicone, hindi pasok sa standard pag iba yung timpla. Sa ganitong business, sa tingin ko wala masyadong sayang. Kasi yung mga pulyang o reject, yung mga sobra o mga tinapon na bakal sa lupa, pwede ulit tunawin. Katulad nga niyang nilalagay ko, sobra sa niluto na tinapon sa lupa. At dito nga, nilagyan ko ng magnesium dahil FCD yung lulutuin. Dalawa yung common na niluluto, FC at saka FCD. Tawag ng mga Koreano, FC at Tatael. Parehas sila carbon containing iron. Naiiba lang yung timpla kapag may dinadagdag na ingredients na nagpapatibay sa bakal. Katulad ng FCD o ductile, kapag nilagyan siya ng magnesium, mababago yung graphite from flakes into spears. Mag-iiba yung microstructure niya, mag-i-enhance ang properties at titibay, flexible at impact resistance. Mostly ginagamit sa mga heavy duty applications, automotive components and pipelines. Ngayon, i-check ko naman kung tama yung timpla para may adjust na lang kung ano yung kulang o sobra. Dito sa monitor na ito makita yung value ng carbon at saka silicone. At siya naman yung kababayan natin na matagal na dito sa company. 11 o 12 years na. Siya ang nakatoka sa mga molding malalaki na sasalinan. Okay. At ito nga luto na. Isasali na sa kaldero. Nilalagyan ko ng bote para malinis yung kalan. Umaangat kasi sa ibabaw ng nilutong bakal yung glass o yung bote na natunaw. Nasasama niya yung mga hindi natunaw na carbon sa ilalim. Pag winter, advantage to sa amin. Pero pag summer,
suffer. Sobrang init. Talagang para kang iniihaw. Dito naman sa lupa, mga Koreano ang gumagawa. Nilalagyan ko lang ng dagan para hindi bumuka yung lupa. Sa sobrang init kasi ng tinunaw na bakal, mag-e-expand yan eh. Kaya kailangan daganan. Dalawa silang Koreano na gumagawa dito sa lupa. At sila na rin yung nagsasalit. Mabigat yung binubuhat nila na tabo na yan. Siguro yung puno niyan, nagre-range ng 50 kilo. Nilalagyan ko naman ngayon ng kuri o hook para may sabitan pag inangat ng hoister. Ang delikado dyan, maligwakan ka tapos sumut sa loob ng sapatos mo. Aray ko. Ha? Bukas? Buta na yung brake. Hindi, wala. Break talaga. Lahat. Ngayon, kapag maraming sobra, tapos iba yung timpla na lulutuin sa susunod, ibabalik na lang sa kalan. I-adjust na lang ko yung timpla. Hindi ko lubos sa kalain na sa ganitong larangan ng trabaho ako mapupunta. Pero iyan ang ibinigay eh. Hindi naman yan ibibigay kung hindi ko kakayanin. Kabayan, abangan ang susunod na kabanata. Bye!